tilapia. Sa araw na ito ay pag-usapan naman natin kung paano gamutin ang ating mga alagang tilapia na may fungus. Yung naunang video po natin ay patungkol bakit nagkakafungus ang ating tilapia. And for today's video, ang pag-usapan natin kung paano gamutin ang mga alagang tilapia na may fungus. So una po, kailangan mayroon tayong tangke na mapaglagyan ng ating mga tilapia na may fungus, or kung mayroon kayong malaking balde, or depende po kung gaano karami ang tilapia natin na may fungus. So if possible, mayroon kayong tangke or malaking balde na mapaglagyan ng inyong tilapia, or yung may space enough po na makapaglangoy yung ating mga alagang tilapia. And make sure na yung tubig na nilagay natin sa ating tangke or sa balde ay malinis at mayroon itong tamang lamig na para sa ating tilapia, or 21 to 25 Celsius na tubig. At of course, kailangan po nga i-test din natin yung tubig kung may chlorine ba, or yung pH nating tubig is suitable for our tilapia. Kay baka nag-treatment tayo tapos yung tubig na ginamit natin ay hindi naman pala malinis. So bakit kailangan ng tangke? Para po ma-monitor natin yung behavior ng ating tilapia at yung magamot natin ng maayos ang ating tilapia. Pangalawa, kailangan, pag may tangke na tayo, kailangan i-separate natin yung mga infected na mga tilapia sa mga uninfected na alaga nating tilapia. So i-separate po yung infected sa uninfected na tilapia. O bakit kailangan i-separate? Kasi po yung fungus infection ay contagious po yun. Ibig sabihin, nakakahawa yun sa ating mga alagang tilapia. Kahit isang araw lang yan or half day na hindi mo sila masiparate, ay talagang yung walang mga fungus ay magkakafungus din. Kaya kailangan po natin i-separate yung mga infected sa mga wala pang mga fungus. Saka bakit i-separate? Kasi nga, yung while ginagamot natin yung mga infected na tilapia, yung mga hindi mga infected, no, wala pang sakit, kailangan din natin nga gamutin yun. Okay? Kasi hindi natin nalalaman na may kunting kumakapit na sa kanila na fungus, na hindi pa nakita yung mga sintomas, kaya sabay natin silang gagamutin. So, gagamutin natin yung may mga sintomas na at the same time, yung mga walang sintomas ay i-treat din natin, kasi nga hindi natin alam na mayroon din mga kumakapit sa kanila na mga sakit. Kaya i-treat natin yung mga infected at yung mga uninfected. Kaya kailangan po silang i-separate. Pangatlo po, mga tilapia, so mayroon na tayong tangke na separate na natin yung mga infected sa mga uninfected. Pangatlo po ay maglagay na po tayo ng treatment sa ating tubig. So kung mayroon mga supply sa inyong lugar ninyo, or mayroon mga malapit lang na mabibilhan, o pwede kayo magbili ng mga pang-treatment sa ating alagang tilapia. So yung masuggest ko po pang treatment sa ating tubig is yung malachite green. Yung malachite green po, ma-available po yan sa mga pet supply.
na kung mayroong mga malalapit na pit supply sa inyong lugar, bumili po kayo ng malachite green pang treatment sa inyong tubig. Kung walang pit supply, yung mga store na nagbebenta ng mga isda sa inyong lugar at hindi available yung malachite green, mabibili po naman po sa Lazada or sa Shopee. Liquid po yan siya. Pinapatak lang po yan sa tubig pang treatment po sa water. So yung malachite green po ay available sa Lazada at Shopee. I think nasa mga 200 plus yung presyo. And pang-apat. So na-treatment na natin yung may treatment na tayo sa tubig, at ngayon naman pang-apat po, ayun na namang tinatawag ng lahat na salt bath, salt bath. So na-treatment na po natin ang tubig. Ang pang-apat po na ating gawin ay yung salt bath. So, reminder lang po, yung gagamitin po natin na asin ay hindi po iodized. Hindi po yung iodized, kundi yung mga malalaki na mga asin. Hindi po yung binibili natin sa supermarket or sa mga grocery store na yung parang buhangin kaliit. Kundi yung yung asin na medyo malalaki, yung per sako. Kaya sa akin dito bumibili ako ng per sako. Bali 400 po ang isang sako. 20 kilos na po iyon. So salt bath. So paano mag-salt bath, Gaano karami ang asin na gagamitin kung mag-salt bath? Yung sa suggestion po or yung sa Google po, ni-research ko kung gaano karami ang asin na gagamitin kung tayo po ay mag-salt bath. Ang sabi po ng Google ay 1 tablespoon per gallon. 1 tablespoon per gallon. So kung i-convert natin yung 1 cubic meter, kasi kung may concrete pan po yung sa inyo, 1 cubic meter, kung ilang gallon ng isang cubic meter, mayroon pong 265 gallon per cubic meter. So yung tablespoon po, I think nasa 10 grams po yung asin na yun. So i-multiply po natin 265 gallon sa isang cubic meter, 265 gallon times 0.010 ay kailangan po natin ng 2.5 asin. Sobra-sobra 2.5 asin per cubic meter. O kung yung fish pan mo is 1 cubic meter or 1 by 1 ang sukat meter, ay kailangan mo ng sobra-sobra ng 2.5 kilo ng asin kung kayo po ay mag-salt bath. Ang gawin nyo lang po ay tunawin yung asin, i-dissolve nyo sa tubig at ibubuhos mo sa iyong tangke or sa balde, at ibababad mo yung isda doon from 10 to 15 minutes bago mo i-remove sila doon at ilagay ulit sa malinis na tubig. Dapat hindi po chlorinated yung tubig. So kung kunti lang naman yung i-treatment mo, nasa balde lang, so yung asin po is at 1 tablespoon per gallon po ang ating pagtitreatment. Kung natapos na po na mag-salt bath, ang panglima po na dapat gagawin natin, siyempre may tangke tayo or pwede din tawagin yung quarantine tank. So dapat linisin din natin kasi nga may sakit po yan sila. Linisin po natin every 2 days yung ating tangke or balde nga napaglagyan sa mga may fungus natin na mga
tilapia. Last, yung pang-anim po, kung okay na po ang ating tilapia na treatment, medyo na okay na po sila sa kanilang fungus at nakikita mo wala na mga sign, wala ka nang nakikitang mga sign sa fungus, or kaya nakita mo na maayos na lang ang kanilang paglangoy, kumakain na sila, nag-a-act na po sila ng normal, and sumubra na po kayo sa 5 days na kanang pag-treatment po sa kanila, pwede na po natin sila ibalik sa kanilang tangke. Yung kung mayroon kayong fish pan, earthen pan, or sa concrete pan, pwede na po sila ibalik after 5 days of treatment na nakikita mo na okay na ang kanilang behavior, maayos na ang paglangoy, kumakain na, at normal na po ang kanilang paglangoy, hindi yung parang lasing na paglangoy. So yun lang po, i-monitor lang po natin yung kanilang behavior or characteristic na during and after treatment kung talagang okay na po ang ating tilapia. So yun lang po mga katilapia o mga kabackyard na mga farmer. So yun po ang ating gagawin kung mayroon na-fungus sa ating mga tilapia. Mga katilapia, kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-subscribe naman po sa ating YouTube channel. Paki-like and subscribe sa ating YouTube channel. Malaking tulong po yan. So pansin ko maraming nanood sa ating channel. Kung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe po tayo at malaking tulong na po yan. So maraming salamat and God bless mga katilapia.